Gabi po sa inyo lahat. Salamat po sa inyong pagdalo. At kung hindi po ako nakalilimot, ang ating pong seryeng pinag-aaralan dito, yun hong sinasabi ng iba na misteryo ng Santissima Trinidad, yung sinasabi nilang tatlong Diyos sa isang persona, na kung tagurian ng Katoliko ay tatlong co-equal God, na walang nakakaungos, magkakapantay sa lahat ng bagay. At ito'y nababasa sa ang pananampalataya ng ating mga ninuno na sinulat ni Cardinal Gibbons. At dito po sa pahina 8 mayroong ganitong pahayag: ang pinagpalang Trinidad, iniaaral ng Iglesia Katolika na may isang Diyos lamang, na walang hangga at sa kaalaman, sa kapangyarihan at sa iba pang mga kabutihan, na lumikha ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang kapangyarihan at namamahala sa lahat ng ito sa pamamagitan ng kanyang katalagahan. Sa isang Diyos na ito'y may tatlong iba't ibang persona: ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, na tunay na pantay-pantay at walang pagkakaungusan. Ito po ang aral ng Iglesia Katolika na kinamulatan na halos ng lahat ng karamihan sa atin. Tatlong Diyos na pantay-pantay sa isang persona. At ito'y tinatawag na misteryo ng Santissima Trinidad. Pero gaya po ng aking ipinangako sa inyo noon, tutuklasin natin sa pagtuturo ng Biblia itong Diyos na ito. At kasi ito'y topic ng maraming mga diskusyon, mga hindi pagkakaunawaan, salungatan, na siyang isa sa mga dahilan ng pagdami ng maraming relihiyon sa ating panahong ito. Yung paniniwala ng tao ukol sa Diyos. Kung natatandaan nyo, itong seryeng ito'y nag-umpisa pa doon sa paghanap natin ng mga batayan sa iba't ibang mga itinuturing na mga aklat ng relihiyon para tayo makatiyak na meron ng Diyos. At nakakatiyak tayong may Diyos nga, pero yung ating pagkakilala sa Kanya ay marami po. Iba rin naman ang pagkakilala ng mga Baha'i faith sa kanilang kinikilalang Diyos. On the other hand, yung mga ibang mga relihiyon na masasabi nating born again at mga fundamentalist, iba rin ang kanilang kinikilalang Diyos. May iba't ibang aspeto sila ng pagsamba sa Diyos. Meron din namang mga taong hindi naniniwalang may Diyos. Meron din namang kung maniwala man sa Diyos, dun sa kanilang kagustuhang paniniwala. They are not disciplined by any writing or any ideology, kundi yung gusto nilang paniwalaan, yun ang pinaniniwalaan nila. Karaniwan na rito ang ating masasabing mga libre pensador. Meron din naman mga truth seeker, kagaya ng isang kaibigan nating nagtatanong dito, na meron siyang sinasaliksik na kapaniwalaang ukol sa Diyos on a universal, sabihin na nating universal scope, na maraming mga bagay na hindi nagtatali sa kanilang paniniwala sa Biblia dahil doon sa universality, according to them, ng kanilang paghahanap ng katotohanan. Kaya kung atin pong aalamin sa paraang masalimuot, kuminsan nagiging dahilan nito ng pagkakaligaw ng tao. Nagkakaroon ng kanya-kanyang konsepto. Nag-aaway-away ang ating mga diwa at paniniwala tungkol sa Diyos. Pero ako po'y sa panig ng Biblia, yun po ang aking ipinaliliwanag sa inyo sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. At huwag ho kayong mag-alala, atin ding isa sa ilalim ng pagsusuri ang tinatawag na Book of Mormons, kung ano naman yung Diyos na kanilang sinasabi. Sa puntong ito, umpisahan ho nating muli doon sa karakter ng Diyos na sinasabi sa Biblia. Kasi dito po sa puntong ito,
yung pagkakilala sa karakter ng Diyos. Kasi yung kalagayan ng Diyos mahirap po nating maunawaan yun Hindi ho natin masusukat yun. Tayo'y finite, siya'y infinite. Tayo'y may hanggan, siya'y walang hanggan. Ang ating kakayahan may hanggan, ang ating kaunawaan may hanggan. Ang kaunawaan niya, walang hanggan. Pinatutunayan niya ng Filipos 4:7, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso. Ayan, yung kapayapaan ng Diyos ang wikay hindi masayod ng anumang pag-iisip. The peace of God that transcends all understanding, according to the English Bible. Ibig sabihin, lahat ng kaisipan ng tao put together, mahirap mong maarok yung kapayapaan ng Diyos. Kapayapaan lang ng Diyos yun. Lalo na yung Diyos mismo, mahihirapan nating maarok. We will find ourselves a failure if we try or even sabihin natin in our wildest dreams na kilalanin ng Diyos na buong buo sa kanyang kalagayan. Kaya siguro sa karakter ng Diyos, mauunawaan natin, kung hindi man natin maunawaan ang kanyang kabuuan. Kasi yung kabuuan lang ng kapwa, mahirap mong maunawaan Something is hidden, yung kanyang puso, yung kanyang mga kaisipan. Hindi mo maunawa kahit asawa mo Mabibigo kang maunawa mo, buong buo siya, kahit asawa mo na kuminsan. Kahit mismo yung anak mo na nanggaling na sa iyong katawan. Lalo naman siguro ang Diyos, mabibigo tayong maunawaan yung kanyang kabuuan o yung kanyang kasyangaan. Pero hindi naman tayo iniiwan ng Biblia na walang kauna-unawa tungkol sa Diyos. Meron siyang mga sinasabi ang Biblia tungkol sa Kanya. At ngayong gabi, ang gusto ko pong ipaglingkod sa inyo yung kanyang karakter. Dapat nating makilala siya hindi lamang sa kanyang kasyangaan, kundi naman sa kanyang karakter. Unahin po natin yung karakter ng Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat, yung Ama. Saka na po natin puntahan yung Espiritu Santo at saka yung anak na sinasabing ang ating Panginoong Hesukristo. Pero yung Diyos na sinasabi sa Biblia na pinanggalingan ng lahat ng bagay, pinanggalingan ng Espiritu Santo, pinanggalingan ni Kristo, yun po ang ating unahin. Alalahanin natin o ating alamin sa Biblia yung kanyang karakter. Kung paano natin siya makikilala sa pamamagitan ng karakter para makapagtiwala tayo na meron ngang isang Diyos na dapat nating kilalanin sa mundong ito. Kasi ako po disappointed ako sa mga nangyayari sa mundo. Kung walang Diyos, kako. Kagaya ng paniwala na iba, hindi naniniwala sa Diyos. Kung walang Diyos, wala nang pag-asa mundo. Wala nang kakwenta-kwentang mabuhay pa sa mundo. Mabubuhay ka ng 70 taon, maninigas ka pagkatapos. Sa loob ng 70 taon na yun, makakasalunga ka ng mga problema sa isang barumbadong anak o sa isang taksil na asawa. O kaya problema sa isang inggiterong kapitbahay. Pagkatapos sa intriga sa opisina, sa iyong place of work. At pagdating sa mga relihiyon, naiintriga ka rin sa dami. Palagay ko, yung 70 anyos na ikabubuhay mo sa mundo, wala man 10% nang nabuhay ka ng tahimik at payapang-payapa. Kaya lalabas, kung walang Diyos, para bang ang buhay sa mundo'y something that is not desirable. Especially sa kondisyon ng mundo sa ating panahon. Hindi na po masyadong hospitable ang mundo. Sa mga iba't ibang bagay, hindi mo masasabing masarap tumira sa mundo kung walang Diyos. Kaya lang ka lang nagkakaroon ng konsolasyon na kung ikaw ay naapi, hindi ka nawawalan ng pag-asa sapagkat may Diyos, na kung ikaw ay mayroong suliranin na hindi mo kayang lutasin, hindi ka nawawalan ng pag-asa dahil may inaasahan kang Diyos. Na kung ikaw ay halimbawa mayroong hindi maintindihan at may hindi maipaliwanag ang iyong kapwa naghihintay ka ng paliwanag sa darating dahil may Diyos, alisin mo ngayon yung lahat
guguhunan lahat ng pag-asa ng tao. Wala na ako nakikitang ikabubuti pa ng mundo. Maliban dun sa kumilala tayong may Diyos na pinanggalingan ng lahat ng bagay at siya rin ang otoridad na makapaglalagay ng lahat ng bagay sa kaayusan. Sapagkat sa ayaw natin sa gusto, lahat ng bagay naman nasa ayos yan sa umpisa. Kaya lang nawawala ng ayos, nadidisarray. Ayan. Hindi po ako naniniwala sa paniwala ng iba na ang mundo nanggaling sa isang chaos na may sumabog na malaking malaki, nagkahati-hati dahil sa pagsabog, may naging buwan, may naging mundo, may naging Jupiter, may naging Saturn, may naging Venus. Hindi ako naniniwala na ang pagkairal ng mundo ay aksidente. Yan ho paniwala ng ibang mga pilosopo. Ako'y naniniwala, nilikha ng Diyos ang mundo, 1.31 ng Hinesis, na ang mundo ay maayos, lahat ng bagay maayos. Miski ang ating pagkatao maayos. Ang totoo naman, pag ang isang batay bagong panganak, makikita mo, maayos talaga Karaniwan na yon. Yun ang regla ng kapanganakan, maayos. Maayos ang katawan, maayos ang balat, maayos ang lahat ng bagay sa isang bata. Nagkakaroon lang ng hindi pagkaayos pag inabuso na ng isang tao ang kanyang sarili, ang paggamit ng kanyang paligid o ang kanyang environment, inabuso niya na ang kanyang pagkain at ang anumang mga bagay na nakapalibot sa kanya. Pero kung matututo lang tayo nung paraan, palagay ko mananatili pa ring maayos. Ngayon, para makita po natin na talagang may pag-asa tayo dahil may Diyos, alamin natin ang kanyang karakter. Gusto ko pong umpisahan ito sa maraming pagkakamali na pinaniwalaan ng marami ukol sa Diyos. Halimbawa, meron hong pagkakamaling nakita ako sa pangkaraniwang paniniwala ng tao na ang Diyos ay kahit saan ay nandoon. That God is everywhere. Ayan. Isang napakamaling paniniwalang naituro ng maraming teologo sa atin na ang Diyos kahit saan nandoon. Tapos, meron pa silang itinuro na alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Alam ng Diyos in all the tenses of the verb. Ganun ang paniwala nila. Nalalaman niya nakaraan, nalalaman niya ang kasalukuyan, at nalalaman niya ang hinaharap. Ganun ang kanilang konsepto ukol sa Diyos. Alam niya ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap. Na isang magbibigay ng problema sa ganyang mga uri ng teolohiya. Bakit? Kasi kung alam pala ng Diyos ang hinaharap, bakit gumawa siya ng anghel na magiging demonyo? Na magpapahamak sa tao? Bakit gumawa siya ng tao na bandang huli magre-rebelde sa kanya? Alam niya na naman pala. At kung alam ng Diyos ang lahat ng mangyayari sa hinaharap, bakit niya pinapatagal ang kasamaan sa mundo? Yun ay mga valid question sa isang truth seeker na dapat natin pag-isipan kung talaga bang ganun ang Diyos. Ganun ba siya? Ang kaalaman niya, ganun ba? Kahit saan ba, nandun siya. Tapos yung isa pang ina-attribute ng mga iba sa Diyos na lahat daw ng bagay pwedeng magawa ng Diyos. Lahat ng gusto niyang gawin at lahat ng bagay magagawa ng Diyos. Yan o ay mga paniniwalang isinailalim ko sa pagtuturo ng Biblia at sinamahan ko ng kaunting lohika because the Bible is full of logic. Hindi ako makapaniwala na ang Diyos kahit saan nandoon. At lalong hindi ako nakapaniwala na alam na ng Diyos lahat ng mangyayari, pati yung hinaharap. Hindi ko mapaniwalaan yon mga kababayan. Kung bakit, sa pag-aaral natin ay mapapatunayan ko po sa inyo ang mga puntos bakit hindi ko mapaniwalaan yung paniniwala ng iba. Pero bago po tayo pumarian, gusto ko pong sa pamamagitan ng mga talata ng Biblia, maibuksan sa inyong unti-unti ang pagkakilala natin sa Diyos, kung Biblia ang ating pagbabatayan. Una nating itanong,
ang Diyos ba ay mabuti? Kasi alam na natin yung masama't mabuti eh. Kahit batang maliit, alam yung masama't mabuti. Siguro kayo rin alam nyo po yung masama't mabuti eh. Bagaman merong mga taong ang alam lang yung mabuti sa kanya. Iba naman po yon. Parang yung magnanakaw, alam niya mabuti sa kanya yung magnakaw siya dahil magkakapera siya. Pero yung mabuti niya, pagka itinawid mo dun sa ninakawan niya, hindi mabuti yon. Kaya yun ay mabuting palpak. Dahil mabuti sa'yo, pero dun sa ninakawan mo, hindi mabuti. Meron mo kasi talagang mabuti na two-sided na mabuti. Mabuti na sa'yo, mabuti pa sa kapwa mo. Meron tao, mabuti lang sa kanya ang alam niya. Kaya tayo nag-aaral ng ganito, tatanungin natin, ang Diyos ba mabuti? Bakit natin tinatanong sa Biblia kung ang Diyos ay mabuti? Kasi ang Diyos pinagbibintangan sa maraming kasamaan sa mundo. Kuminsan, pagka ang isang tao'y nabigo sa kanyang pag-ibig kay Marieta, ang Diyos ang sinisisi niya. Kuminsan nga pagka naman siya nagkaroon ng dalawang mahal Diyos pa rin ang may kasalanan. Bakit? Puso kahit hindi turuan. Kahit na hindi turuan. Nakakapagtaka ka at nakapagtataka. Natututunan din ang magmahal. Pagkatapos, pagka dalawa-dalawa yung mahal, sana dalawa ang puso ko, di na sana nalilito. Ayun. At nyo ang tao ganun Kuminsan, para bang ang Diyos, siyang tampunan ng lahat ng sisi. Para rin yung napanood ko doon sa isang baryo sa Candaba, Pampanga. Meron doon na nag-ani ng maganda. Alam niyo kung ba't siya nag-ani ng maganda? Kasi doon sa isang banda may naglahar, natakpan yung daanan ng tubig, sa kanila napunta. Umani siya maganda. Nagpasalamat siya kay San Vicente dahil yun ang kanilang patron. Mabuti si San Vicente dahil umani sila ng maganda. Yun namang nalahar. Kulang na lang murahin ng Diyos Ba't ba naman itong lahar na ito Ayon. Kaya, sabi naman ng kanyang asawa, huwag kayo kang magdamdam, talaga na ng Diyos yan. Kaya pag kami dumalas, ang Diyos ang pinanggalingan. Pag kami Diyos swerte, galing kay San Vicente. Para bang ang Diyos nalalagay sa isang lugar na kung hindi mo mauunawaan, minsan masisisi pa siya. At nung magpasalamat naman kay San Vicente, nagpasalamat. Kaya siguro, maganda, lawakan natin ang ating pangunawa sa Diyos. Tanungin muna natin ang Biblia, ang Diyos ba mabait? Mabuti ba siya? Pakinggan nyo sa awit 100, versikulo 5. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Maliwanag po ang deklarasyon sa Biblia. Inspired na pangungusap na sinabi ni David, ang Panginoon ng wika'y mabuti. Ang kanyang kagandahang loob, magpakailanman. Ang kanyang pagtatapat sa lahat ng salit-saling lahi. Dito, bibigyan natin ng test kung totoo yung sinasabi ng Biblia. Kasi hindi naman tayo dapat na makinig lang, di natin niisip. Sabi sa Biblia, ang Diyos daw mabuti. Ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At ang kanyang pagiging tapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Tignan natin kung talagang ang mabuti ang Diyos.
sa lahat ng salit-saling lahi. O, mabuti ba siya talaga? Siya ba ay isang Diyos na mabait? Sabi ng Biblia, mabait siya. At ang kanyang kabaitan sa lahat ng salit-saling lahi ng mga tao. O, siya'y tapat, sabi sa Biblia. Gaano ang kanyang pagtatapat? Pakinggan nyo kung gaano siya katapat at kung gaano siya kabuti. Dito sa Tito 1:2, ganito ang ating mababasa. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Sa pag-asa ang wika sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling, buhat pa ng panahong walang hanggan. Promised by God who cannot lie. Kaya yung paniwala ng born again, lahat daw ng gusto ng Diyos magagawa niya. No, hindi ako naniniwala ron. Merong hindi magagawa ang Diyos. Ang Diyos ay hindi makapagsisinungaling. He cannot lie. O, di may imposible. Hindi siya pwede magsinungaling. Ganon siya katapat. At ganon siya kabuti. Kabutihang walang kasinungalingan. At yung kabutihan niya at katapatan niyang walang kasinungalingan, yun ay mananatili hanggang sa walang hanggan. Sabi ni San Pablo, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling, buhat ng panahong walang hanggan. Kaya ang Diyos po, mga kapatid, kung inyong maiintindihan, isang mabait na Diyos, isang Diyos na ang kabait ay walang bahid na kasinungalingan at ang kanyang katapatan ay nananatili magpakailanman. Yan po ang isang parting ipinakikilala ng Biblia ukol sa Diyos. Ngayon, yung kabaitan ng Diyos, mga kapatid, anong grado ng kabaitan yun? Yung kanyang kabutihan. Anong grado? Pakinggan nyo, nang minsang may magtanong kay Kristo'y merong ganitong dialogue na nangyari sa kanyang kritiko at sa kanya. Pakinggan nyo. At tinanong siya ng isang pinuno na sinasabi, "Mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay?" At sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti, kundi isa, ang Diyos lamang." Ayan. Nung sabihin nung kanyang kausap, "Mabuting guro, anong gagawin ko para ako magmana ng buhay na walang hanggan?" Agad tumutol si Kristo, hindi niya muna sinagot yung tanong, tinutulan niya muna yung premise nung nagtatanong. Ang sabi niya, "Bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang mabuti, kundi isa lamang, ang Diyos." Payag ho kayo, mga kababayan. Maaari, hindi kayo payag. Baka sabihin nyo, kayo man mabuti rin. Pero pag sinabi nyo ako'y mabuti, tutul ako. Pero hindi ang ibig sabihin masama ako. Meron nung kasing ganong pilosopo eh. Pag sinabi mong hindi ka mabuti, ang baksak mo masama. Si Kristo mismo hindi pumayag na tawagin siyang mabuti eh. Tinawag siyang mabuting guro. Sagot ni Kristo, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? May isang mabuti, ang Diyos lamang." Di ba may lamang ano? Ginamitan ng emphatic na lamang. Payag ho kayo na Diyos lamang ang mabuti? Ano sabihin mo? Mabuti akong kapitbahay, Mr. Soriano. Mabuti akong magulang sa aking mga anak. Ako'y mabuting asawa kahit kailan hindi ako nagtaksil sa mister ko. Kahit 7 taon akong pinaghintay galing sa Saudi. Talagang ngumiti, hindi akong ngumingiti sa ibang lalaki, mabuting asawa ko. Mabuti kang asawa. Hindi naman ako tutol dun eh. Maaring mabuti kang ama sa anak. Mabuti kang kaibigan.
mabuti kang kapitbahay, pero hindi ka mabuti. Payag ho kayo? Di ba? Iba yung mabuti kaysa sa mabuting anak. Iba yung mabuti kaysa sa mabuting kapitbahay. Paano yon? Eto po. Mag-isip po kayo. Kasi kung di kayo mag-iisip, di nyo rin maintindihan na ibig ko sabihin. Di ba? Kailangan na nag-iisip 5:17 ng Efeso. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang hindi ho nag-iisip, hindi umuunawa, mangmangan sabi sa Biblia. Huwag kayong maging mga mangmang, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang sabi sa Biblia. Ako po, inuunawa ako, gusto ko ring ipaunawa sa inyo. Iisa lang ang mabuti, ang Diyos, sabi ni Kristo. Ikaw, mabuti ka ba? Hindi naman ako tutol, mabuti kang ama. Pero mabuti ka lang na ama. Hindi mo pwedeng i-claim na mabuti kang ama, mabuti kang guro, mabuti kang ina, mabuti kang kapatid, mabuti kang kapitbahay, lahat ng mabuti na sa'yo. Hindi. Walang taong ganon. Maaaring siya'y mabuting guro, pabaya naman siyang ama. Maaaring siya'y mabuting anak, hindi naman siya magandang kaibigan. Maaaring mabuti siyang asawa, pero hindi siya mabuting kapatid. Pero pag ang pag-uusap, lahat ng buti, Diyos lang ang meron nun. Kaya siya lang ang mabuti. Di ba? Yung mabuting presidente, maaari mabuting presidente, pero hindi mabuting pulis. Di ba? Yung pulis, pwedeng maging mabuting pulis, pero hindi ko mo mabuti kang pulis, mabuti ka rin na presidente. Hindi mo naman pwedeng hawakan yung dalawang tungkulin at the same time. Ano po ibig ko sabihin? Doon sa sinabi ni Kristo, isa lang ang mabuti ang Diyos kasi lahat ng kabutihan nasa Kanya. Ngayon, tayo may bahagi lang ng kabutihan. Di ba? Payag po kayo? Halimbawa, sino po sa inyo marunong? Maaari maraming umangkin sa inyo, marunong siya. Pero ako po, hahamakin ko kayo. I will dare you. Sasaktan ko sandali ang inyong kalooban. Anong sasaktan? Bakit ko sinabi sasaktan ko kayo? Kahit ho sino rito, hinahamon ko ngayong gabi. Wala hong marunong sa inyo kahit isa. Pero huwag muna kayo magagalit. Bakit? Hintayin nyo muna kung ano ang babasahin ko. Pakinggan nyo sa isang talata ng kasulatan. Sa iisang Diyos na marunong. Ilan ho ang marunong? Isa lang yung Diyos. Tamo, siya lang ang marunong. Bakit? Ganito yon. Yung marunong na doktor, dalhin mo sa paggawa ng tulay. Makagawa kaya ng tulay yung doktor? Hindi siya marunong doon. Yung marunong na inhinyero at abogado, dalhin mo sa ospital. Marunong ba siya ron? Ano ibig ko sabihin? Siguro naintindihan nyo na. Bawat tao, may bahagi ng karunungan. Pero walang marunong. Ang Diyos lang. Kasi siya ang pinanggalingan ng lahat ng karunungan. Amen? Ganon din yung kabutihan. Ang kabutihan, ang Diyos lang naman ang mabait Ang Diyos lang ang mabuti. Kung ang pag-uusap, degree ng kabutihan, ang Diyos lang ang pinanggagalingan ng lahat ng kabutihan na nalalaman nating mga tao. Wala kang maipakikitang kabutihan na hindi nanggaling sa Diyos. Patutunayan ko po yan. Wala kang maipakikitang kabutihan hindi galing sa Kanya Mabuti kang ama. Kanino nanggaling yung kabutihan mo bilang ama? Ang Diyos na ama ng lahat ng tao'y nagpakita ng Kanyang kabutihan para gayahin ang isang gustong maging mabuting ama sa Kanyang mga anak. Di ba? Ang Diyos, mabuti kang asawa. Di ba? O sino ba nagbigay ng halimbawa sa pagiging mabuting asawa kundi ang Diyos? Kaya lahat ng kabutihang makikita mo nasa Diyos Kaya siya lang ang mabuti. Tama yung sabi ni Kristo. Gaya rin naman nung sabi ni Pablo, siya lang ang marunong. Tayo may bahagi ng karunungan. Hindi natin pwedeng angkining marunong na tayo.
Kasi marunong ka ng inhinyerya, di ka naman marunong ng medisina. Marunong ka na ba nun? Oh. Marunong ka ng medisina at inhinyerya, di ka naman marunong ng abugasya. Marunong ka na ba nun? Wala naman akong nakitang tao na abogado na, doktor pa, inhinyero pa, Bachelor in Science in Communication, Electrical Engineering, Computer Science, Computer Engineering. Wala naman akong nakitang ganun, lahat ng kurso ay meron siya. At kulang naman ng ang lifetime mo, kulang naman yung buhay mo para mapag-aralan mo lahat yung kurso na yun eh. Hindi mo naman pwedeng pag-aralan yung sabay-sabay. Abugasya lang, 11 years mo kukunin. Ang medisina, ilang taong kukunin? 10 rin. Then naka 22 anyos ka na, papasa ka pa sa board. Yung electrical engineering, 5 taon yun. Then naka 27 anyos ka na. Eh yung computer science, 5 taon din. Then naka 32 anyos ka na. Eh mag-aaral ka pa ng civil engineering para makapagtayo ka ng mga tulay at mga building, 5 taon na naman. Ilang taon na? Wala na. Ha? Kahit 100 taong ka mabuhay, hindi mo matatapos lahat ng kurso para masabi mo lahat ng karunungan nasagap mo sa mundo. Kaya mabuti na lang ho, kanina walang nagdamdam sa inyo nung sabihin kung isa man sa inyo'y walang marunong. Meron tayo bahagi ng karunungan, pero hindi lahat ng karunungan nasa iyo. Eh, totoo, doktor na eh. May doktor ng ngipin. Ano tawag? Dentista. May doktor ng ilong. Ano tawag? ENT. May doktor ng tiyan. Ano tawag? Internist. O, di ba? May doktor naman ng babae. Ano tawag? Gynecologist. O, di ba? Yun naman gynecologist, lalaki ka, magpapatingin ka ron. Ano titignan sa'yo? Gynecologist yun. Di ba? Halimbawa, meron naman doktor ng buto. May doktor ng mga nerves ng katawan, yung mga ugat. May doktor naman ng urinary tract ng tao. Yung tinatawag urologist naman yata yun. Meron naman na doktor dito sa upper respiratory tract. Ang tawag dun bahala na ka. May doktor ng puso. Pusong-puso lang. Pag pinatignan mo sa kanya yung kalyo, ayaw niya, puso lang ang kanya. Ha? Anong klaseng doktor yun? Cardiologist naman. Doktor lang, hindi nila mapisan sa isang tao yung, bagaman may tinatawag na general practitioner, hindi lahat ng bagay sa medisina alam din nun. Napatunayan ko po yan mga general practitioner, kung ano-ano pinagsasasabi ng iba Dahil siguro mix up na sila sa dahil ng pag-aaralan nila sa tao pag-aralan mo lang yung bibig baka akala mo ang daing concern dyan, gilagid, ipin, dila, di ba? Tonsil, ano pa? Ang daing. Maubos ang buhay mo para mapag-aralan mo lahat ng karunungan. Walang pwedeng ganon. Ang Diyos lang ang ganon, marunong. Kaya po, sa tanong natin kaninang anong degree ng kabaitan, mabaitan Diyos, mabuti, mataas na degree, pinakamataas, siya lang ang mabuti at siya rin ang marunong. Ayan. Yan ang nakikilala natin Diyos sa Biblia. Marunong, mabuti. Let us put Him into test. Kasi meron din naniniwala sa Diyos meron na sinasabi ang Biblia mabuti. Walang Diyos. Saan kaya nanggaling yung kabutihan mo? Kung walang Diyos. Alam nga namang meron sa'yo na walang pinanggalingan. Payag ho kayo? Hindi pwedeng meron sa'yo na walang pinanggalingan. Bakit? Meron tao walang alam na kabutihan Sabihin mo, tao ko meron akong kabutihan, kaya may kabutihan ako. Ba't may tao walang kabutihan? Puro ka demonyohan ng alam. At payag ka bang pareho lang kayo? Sige. Kung ang batayan mo lang yung pagiging tao mo, alam mo ng lahat, bakit may kabutihan sa iba na wala sa'yo? Bakit? Hindi, mag-isip tayo. Mag-isip ka. Kung walang pinanggalingan Diyos. Ngayon, alamin natin, sabi ng Biblia, ang Diyos ay mabuti. Umpisahan natin, ano ba yung kabutihan ng Diyos na sinasabi? Sabi niya, siya ay mabuti,
ang kanyang katapatan sa lahat ng salit-saling lahi. Ano ba yung mga kabutihan sa Diyos na hindi kayang gawin ng tao? Na hindi kayang maabot ng tao? So, lamenting ang Diyos lang ang ganon. Bibigyan ko po kayo ng mga ehemplo bibliko para mapag-aralan natin kung talagang totoo sinasabi ng Biblia, ang Diyos ay mabuti. Mabuti. Ngayon, anong kabutihan? Ito isa. Pakinggan nyo. 19:14 ng Kawikaan. Ewan ko kung papayag kayo rito. Ito'y bulgar na bulgar ito pero palagay ko pag uusapan natin ito, pag hindi nyo inunawa, alin ito? Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Ayan. Di ba ang Diyos mabait, mabuti? Saan galing yung mabait na asawa? Sabi ng Biblia, ang ganda-ganda, bahay, kayamanan, minamana yan sa mga magulang. Ngunit, ang mabait na asawa, galing sa mabait na Diyos. Payag ho kayo. Sino ho sa inyo ang may asawang masama? Natitiyak ko, kung masama asawa nyo, hindi galing sa Diyos yun. Pero, kung sa pagkakataon at sa sandali, na-realize nyo, yung asawa nyo pala'y mabait, naniniwala ako, galing yun sa Diyos. Bigay ng Diyos sa'yo. Bakit? Pakinggan nyo sa kasulatan. Ang nakakasumpong. Sino mang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay. Tutulan nyo ito. Ang lalaking nakasumpong ng asawa, nakasumpong ng mabuting bagay. Lalaki ba kayo? Kung lalaki kayo, tutulan nyo ngayon na ang lalaking nakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay. Payag ho kayo? Hindi naman pagkabuti-buti nung nagkaasawa ka. Kagaya ni Adan. Biro mo, may likod ka, hindi mo naman maaabot kamutin. Kaya nga, ginawa ng Diyos ng asawa si Adan para pag hindi makamot, amutin mo, hindi ko maabot kita mong kabutihan ng Diyos sa'yo yun. Marunong ka ba magpaputi ng brief? Kayang paputiin ni Eva yan, ano? Di ba? Isipin nyo lahat ng nagagawa ng babae sa buhay ng isang lalaki. Hindi ba totoo? Na pag nakasumpong ka ng mabuting asaway, nakasumpong ka ng mabuting bagay? Ang nakakasumpong ng asawa, nakakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. yung babae, lingap ng Diyos sa lalaki yan. Meron kasi hindi magawa lalaki. Sabi nga, it takes two to tango. Meron ka hindi magawa sa sarili mo, pero sa pamamagitan ng babae, nagiging fulfilled ang buhay ng isang lalaki. Amen? Di ba? Yang babaeng mabuti, kabutihan ng Diyos sa lalaki yan. Kabutihan ng Diyos yan. Yung nakasumpong ka ng mabuting babae, biro mo. Kayo, hindi baling humaba ng konti. Gusto nyo bang malaman kung sino yung mabuting babae? Mabuting asawa? Kasi, iba yung pamantayan ng Diyos kaysa sa pamantayan ng tao yun kang mabuting babae, galing sa Panginoon, mabuting asawa. Anong klaseng babae yun? Sige na natin. Di baling humaba ng kaunti, At tiyak ko namang hindi matatapos ito ngayon gabi. Pero, para lang, buong impormasyon. Sabi, mabuti ang Diyos. Ang isang kabutihan niya, binigyan ka ng asawa. Mabuting asawa, galing sa Diyos. Hindi kasama yung masamang asawa, pero yung mabuting asawa, galing sa Diyos. Lingap ng Diyos yon. Tanong, ano ba yung ginagawa ng mabuting asawa? Pakinggan nyo. Isang mabait na babae, sinong makakasumpong? Sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya. Ito pala yung mabait na asawa Ang halaga niya, higit pang makapupo sa mga rubi. Mahalaga pa siya sa mahalagang bato. Tapos, ang puso ng asawa niya, tumitiwala sa kanya. Biro mo, yung meron ka lang tiwala sa misis mo, na kahit mag-Saudi ka magbuhat ka man ng dinwebing hollow block doon hindi ka kinakabahan. Laking bagay nun.
Merong asawa pag talikod mo, hindi ka nakakatiyak Bakit? Pag talikod mo tatawagan na sa telepono si kumpare Pare, nakaalis na pare mo, halika na. Sabi nga kumari kumpare, masarap sa atay ng pagi. Di ba meron nun? Meron nun. May lalaki, turotot paglabas ng bahay. Turotot na hindi tumutunog. Kasi ang asawang nasumpungan, hindi galing sa Diyos. Pero yung mabait na asawa ang puso ng kanyang asawa'y tumitiwala sa kanya. Tapos, tuloy. At siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Anyo, kapaki-pakinabang na babae, hindi kukulangin ng pakinabang sa kanya. Miro mong pakinabang yon. Ano-ano ang pakinabang? Isip ka. Naipot ka sa brief. Sino mag-aalis ng ipot? Hindi ba? Sino nagluluto? Sino naglalaba? Namamalansya? Nag-aarmirol? Sino? Sino nag-aalaga ng anak mo? Di ba? Sino nagpapasuso? Sino nagdadalang tao? Miro mo, pakinabang mo sa asawa, dae. Yung iba nga, ginagawa pang punching bag yung asawa Pagkagalit siya Di ba? Ay, naku, takot-takot, nakapakinabang yan sa... Lalo na kung mabait yung asawa mo, ang kanyang puso tumitiwala sa kanyang asawa. Hindi ka dapat mag-alala, katiwa-tiwalang babae, bigay ng Diyos sa'yo. Tapos, ano pa? Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Ang asawang mabait, ginagawan ka ng mabuti sa lahat ng kaarawan ng buhay mo. May trabaho ka, mabait siya. Wala kang trabaho, mabuti siya. Merong babae, pag wala kang maintregong sweldo, mumurahin ka. Ganon, may babaeng ganon Pag wala kang maintregong, kaya naalala ko yung kwento nung lola ko nung araw, meron daw magandang kanta nung araw sila Ano yon? O irog ko, mahal kita, hanggang ikaw ay mayroong pera, at kung sakaling maubos na, iiwanan kitang nag-iisa. Merong ganun babae. Pag may pera ka, mabait sa'yo. Pero pag wala ka ng pera at wala ka ng sweldo, lalo na may sakit ka pa, uubo-ubo ka, wala sweldo. Hahalik ka Hoy, wag mo ako mahalik-halik ka, mahawa pa ako sa'yo. Tanyo, yayakap ka Huy, mainit. Wala kang pera Pero pag may pera, ikaw pa yayakapin niya. Kahit nuubo ka. Merong ganun babae. Hindi naman lahat, pero merong ganun. Kaya yung nasa Biblia, sinasabing mabait na asawa galing sa Diyos. Gumagawa ang wika siya ng kabutihan sa kanyang asawa, sa hindi ng kasamaan sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Kaya yung taong naniniwalang may Diyos, napakagandang maniwalang may Diyos Unang-una may pruweba. Ang Diyos mabait, tapos binigyan ka ng mabait na asawa. O hindi ba napakagandang pruweba na may Diyos nga? Isang kakukuha ng mabait na asawa kundi galing sa Diyos. Maraming babae ngayon na hindi mabait. Wag ko kayong magagalit, Hindi kayong tinutukoy ko. Pero talagang maraming babae ngayon hindi mabait. Gagawin kang Andres, Disaya. Yung iba naman, tuturutoting ka. Di ba? Yung iba naman, ginawa ka lang tagahanap buhay para masunod yung kapritsyo niya na meron doon, meron dito, meron dito, meron dito, meron dito, meron dito, meron diyan. Meron pa sa paa. Magkakautang-utang ka, masunod mo lang kapritsyo niya. Meron ganun babae. Talagang katakot na gastos yun. Baka kala mo ba, yung pencil lang niya, yung pencil dito, 100 piso pala isa noon. Pinanggaganong-ganon doon. May panlagay pa rito. Meron pa nga pakislap yung pinagano. Parang, minsan parang natuka ng haas dahil nangingitim dito Tapos meron pa rito. Di ba? May panlagay pa rito yun. Marami. Di ba? Meron ganun babae. Ginawa ka lang tagahanap buhay. Siya naman alembong sa ibang lalaki. Sabi pa nga kaya lang naman ikaw ako nagpapaganda para sa'yo Para doon sa mister niya. Papaganda ka para sa mister mo. Ba't nung mamalengke kay posturang-postura kay wala naman ang mister mo? Kung talaga para sa mister mo nagpapaganda ka, di
Pagka dadating na siya ng mga bandang alas 6, alas 5, maligo ka na, make-up ka na, todo mo na. Saka mo suot na lahat yung magaganda na yan. O, yan. O, pagdating mister mo, yakapin mo, para sa kanya. Pero kung kailan ka alis ng bahay, wala mister mo, dun sa labas ka pupunta, dun ka todo-todo, iba yan, may kahulugang iba yan. Kung ako mister mo, magdududa ako sa'yo. Iba kahulugan yan. Kung para kay mister, kung talagang para kay mister, ba't mo hindi display yung hita mo, ha? Ha? Ba't pumapayag kang pagsawaan ng mga lalaki hita mo, pagkatapos ay magsusuot ka rito ng kalahati ang nakalabas dito sa bundok ng Arayat? Kung para kay mister yan, tago mo. Pag andyan si mister, doon, para kay mister talaga, maniniwala pa ako sa'yo. Pero, kahit kaninong lalaki, pinakikita mo, hindi ako naniniwala sa'yo. Di ba? Amen? Hindi yata makaamin yung mga babae. Umamin kayo ba? Ha? Di ba tama naman yung sinasabi ko sa inyo? Oh, ngayon, kung ang asawa mo'y ganon, tapat sa'yo, walang puwang sa kanya iba, mahal ka niya, may pera't wala, sabi ng Biblia, ang nakakasumpong ng asawa, nakakasumpong ng mabuting bagay, nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Saan ka kukuha ng mabuting asawa kundi galing sa Diyos? Maraming asawa masama, hindi mabuti. Pero pag merong isang mabuting asawa, yun ay galing sa Diyos. Kung merong mabuting asawa, ibig sabihin, may mabuting Diyos. Amen? Oh. Meron ka bang mabuting anak? Oh. Alam mo kung saan nanggagaling ang mabuting anak? Basa. Narito, ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon. Ang mabubuting anak ay mana mula sa Panginoon. Oh, mabuti ba anak mo? Tatanungin ko kayo. Huwag muna kayo sasagot. Ano gusto nyo? Mabuting anak o barumbadong anak? Sinong magulang ang may gusto ng barumbadong anak? Walang magulang na gusto ng masamang anak. Lahat ng magulang ay gusto'y mabuting anak. Tama o hindi? Tanong, bakit merong magulang sa kabila ng gusto niya ang mabuting anak, masama ang anak niya? Bakit? Dahil hindi mo kayang magkaroon ng mabuting anak. Kaya may mabuting anak sa mundo dahil may mabuting Diyos na nagpamana ng mabuting anak. Yun ang nakasulat sa Biblia. Kasi kung walang mabuting Diyos, walang lilitaw na mabuting anak, daing anak, barumbado, di marunong umunawa sa magulang. Nung maliit, arugang-aruga mo. Nang isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo, di malaman ang gagawin, minamasdan pati pagtulog mo. Ganda-ganda lang alak ko. Paypayan mo pa ha? At sa umaga naman, kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ita mo? Di ba? Di ba ganon? Tapos, ngayon nga ay malaki ka na. Ang ibig mo'y maging malaya. Di man sila payag, walang magagawa. Tanyo, ayan na, umpisa na. Bakit? Hindi galing sa Diyos yung anak mo na yan. Bakit? Kung may mabuting asawa, may mabuting anak. At yung mabuting anak, walang panggagalingan kundi ang Diyos. Nagtataka lang kung sa iba, ayaw maniwalang may Diyos eh. Siguro, kaya ayaw nilang maniwalang may Diyos, atin-atin lang ito. Wala silang nasumpungang mabuti sa buhay kahit ano. Kaya ayaw nilang maniwalang may Diyos. Ako kumbinsinong may Diyos dahil sabi ng Biblia, ang Diyos ay mabait. At napakaraming mabubuting bagay na nasumpungan ko sa mundong ito. Sa gitna ng kasamaan, nakasumpung ako ng mabuting magulang. Bakit ko po sinasabing mabuti magulang ko? Magulang ko, hindi ako nakaramdam na inapi ako o pinabayaan kami. Pag ako'y may sakit sa ospital, hindi natutulog ang aking magulang. Pag halimbawa, meron kami, kumakain kami, 8 kami magkakapatid alam niyo naman yan, pag maraming anak, kuminsan kung kulang ang ulam, talagang halos hati-hati no?
makikita ko pag wala na akong ulam, yung ulam ng nanay ko, binibigay pa sa akin eh. Sabi ko, ang bait ng nanay ko. Yung tatay ko naman, lahat ng sweldo niya, bibigay sa nanay ko para sa amin. Kaya sabi ko, nakasumpong ako ng mababait na magulang. Kaya naramdaman ko, binigyan ako ng Diyos ng mabuting magulang. Merong magulang, tinatapon ng anak eh. Merong magulang, ang anak, maliit pa, pinagpapalimos na sa kali. Ako po hindi. Kami po'y 7 taon, 8 taon sinusubuan pa ng aming ina. Hindi ba kagaya ng ibang nakita ko magulang doon sa tramo nung araw? Merong mag-asawa ko nakita, bibili ng dinuguan. Gis centimos. Papakain sa anak niya. Ang anak niya, 8. Hati-hati sila sa 10 centimos na dinuguan. Sila namang mag-asawa, bibili ng kalahating kilong baboy, ililit yung kawali, kakain sila sa kwarto silang mag-asawa. Biro mo, magkakapatid kayo mag-aagawan sa 10 centimos na dinuguan, sila magpapasasa sa kalahating kilong baboy. Ha? Pero may magulang, kakainin na lang bibigay pa sa anak. Bakit may mabuting magulang? Bigay ng Diyos yun. Ba't may mabuting asawa? Galing sa Diyos. Ba't may mabuting tao? Galing sa Diyos. Bakit may mabuting mangangaral? Sugo ng Diyos. Kaya hindi pwede sabihin mong walang Diyos eh. Hindi natin pwedeng masabing walang Diyos. Meron. Ako naniniwala, meron Diyos. Mabuti nga eh. Siya ang pinanggalingan ng kabutihan eh. At naniniwala rin akong may demonyo. Bakit? Sa mundo, maraming demonyo at maraming kasamaan. Naniniwala kayo may demonyo? Meron. Saan manggagaling ang kasamaan kundi sa demonyo? Nakaaway ng Diyos. Pero pag may nakita kang kabutihan, kaloob ng Diyos yun. Hindi pwedeng magkaroon ng kabutihan ng isang tao na hindi galing sa Diyos. Lahat ng kabutihan sa Diyos manggagaling sapagkat siya lang ang mabuti. Yan ang sabi sa Biblia. Lahat ng karunungan ay sa Kanya manggagaling sapagkat siya lang ang marunong. At lahat ng katapatan ay sa Kanya rin manggagaling sapagkat siya ay tapat sa lahat ng salit-saling lahi. Sabi sa Biblia. Ang nakita natin ngayong gabi, 3. Mabait, tapat, at marunong. Ayan, mga karakter niya yan. Mga attributes ng Biblia sa Diyos yan. Meron pa pong natitirang higit kumulang sa 20. Para makapagtiwala tayo of the existence of a God. Na kung tawagin ng Biblia ay Diyos Ama. Yung Ama ng ating Panginoong Hesus. Aalamin po natin ang kadugtong nito sa susunod nating exposition.